Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod na isang doktor na nakatuon sa pangangalaga ng kalusugan ng ating mga senior citizens. Alam nyo ba, yung pakiramdam na kapag yumuko kayo para magsintas ng sapatos ay biglang parang mas sumisikip ang damit ninyo sa tiyan kumpara dati. O di kaya ay ang paborito ninyong damit ay hindi na bumabagay sa bandang gitna at hindi naman ito dahil sa umikli ito sa laba. Ang katotohanan, pagkatapos ng edad na isisantan dahan-dahang dumarating ang taba sa tiyan. At ang mas nakakadismaya, pareho pa rin naman ang dami ng inyong kinakain, hindi naman nabawasan ang inyong pagkilos, pero heto't lumilitaw pa rin ito, makunat tahimik at mahirap alisin. Pero heto ang isang bagay na bihirang sabihin sa inyo, hindi lang ito tungkol sa pagtanda. Ito ay tungkol sa pamamaga, inflammation, mga hormone, at maging sa kalusugan ng inyong bituka. At ang magandang balita, lahat ng iyan ay maaaring itama sa tamang direksyon sa pamamagitan lamang ng pagpili ng mga tamang pagkain. Oo, tama ang narinig ninyo. Hindi kailangan magutom. Mga tunay at pang-araw-araw na pagkain lamang nakakampi ng inyong katawan, hindi kalaban, para patagin ang tiyan, pakalmahin ang pamamaga, at i-reset ang inyong metabolismo sa natural na paraan. Kaya sa araw na ito, sasamahan ko kayo sa pagtalakay ng 8 mabisang pagkain na napatunayan ng siyensya na kayang tunawin ang taba sa tiyan ng dahan-dahan. Ngunit siguradong sigurado, lalo na para sa ating mga nasa edad 60, 70 at higit pa. Samahan ninyo ako hanggang sa dulo dahil baka magulat kayo sa pagkain bilang 7. Ito ay isang simpleng sangkap sa kusina na karaniwang binabalewala ng marami, ngunit kapag ginamit sa tamang paraan, malaki ang magagawa nitong milagro para sa inyong bewang. Kung nakaka-relate kayo sa paksang ito, kung pagod na kayong mag-isang labanan ang taba sa inyong tiyan, mag-iwan kayo ng komento sa ibaba. Gusto kong malaman ang inyong kwento. Pindutin nyo na rin ang like button at mag-subscribe para hindi ninyo makaligtaan ang mga practical at senior-friendly na health tips na ibinabahagi namin dito araw-araw. Sige, magsimula tayo sa isang bagay na kasing gaan sa pakiramdam at kasing bisa isang bagay na maaari ninyong higupin ngayon din pagkatapos panoorin ito. Green tea. Mayroong kakaibang ginhawa sa isang mainit na tasa ng green tea. Ito'y banayad natural at parang isang maliit na akto ng pag-aalaga sa sarili. Pero heto ang hindi alam ng karamihan, sa loob ng tasang iyan ay may isang malakas na panlaban sa taba, lalo na sa taba sa tiyan na mahilig kumapit sa ating katawan pagkatapos ng edad 60. Hindi ito sabi-sabi lang ng matatanda. Ito'y suportado ng siyensya. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Functional Foods noong 2016 ang natuklasan na ang pag-inom ng green tea na mataas sa isang compound na tinatawag na EGCG, epigallocatechin galate, ay makabuluhang nagbawas ng taba sa tiyan sa mga adultong may edad 25 pataas. Bakit? Dahil tinutulungan ng EGCG ang inyong katawan na mas epektibong sirain ang mga fat cells, lalo na yung mga makunat na nasa malalim na bahagi ng tiyan. Pero hindi lang iyon, dahan-dahan ding
pinapabilis ng green tea ang inyong metabolismo. Sa ating pagtanda, bumabagal ang metabolismo, minsan ay umaabot sa 10% bawat dekada pagkatapos ng edad 50. Ibig sabihin, mas kaunting calories ang nasusunog ng inyong katawan kahit nagpapahinga. Tinutulungan ng green tea na gisingin muli ang makinang iyon nang walang kaba na dulot ng kape. Isa sa mga kapitbahay ko, si Mang Lito, 78 taong gulang, ay dati nang nahihirapan sa pamamaga ng tiyan at mabigat na pakiramdam tuwing gabi. Sinimulan niyang uminom ng 1 tasa ng green tea pagkatapos mananghalian, walang kakaiba, simpleng tsaa lang. Pagkatapos ng ilang linggo, napansin niyang lumuwag ang kanyang pantalon at bumalik ang kanyang enerhiya tuwing hapon. Kung iniisip ninyo kung paano magsimula, madali lang. Magtimpla ng sariwang tasa ng green tea, hindi yung deboteng matatamis tunay na dahon na ibinabad sa mainit na tubig sa loob ng 3 hanggang 4 na minuto. Inumin ito sa pagitan ng mga pagkain, mas mainam pagkatapos ng tanghalian o sa kalagitnaan ng hapon. At tandaan, huwag lagyan ng asukal. Kaunting lemon pwede, pero panatilihing simple. At habang mabisa ang green tea, mas epektibo ito bilang bahagi ng isang buong sistema ng suporta. Kaya't magdagdag tayo ng isang bagay na masustansya at nakakabusog, isang bagay na maaari ninyong kainin sa umaga na naglilinis ng inyong bituka at nagpapakalma ng inyong tiyan, oats. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na simple nakakabusog at madalas minamaliit ang oats. Hindi yung matatamis na nasa makukulay na kahon, kundi ang tunay na whole oats, yung uri na dahan-dahan ninyong niluluto sa umaga o ibinababad magdamag sa inyong ref. Ang maliliit na butil na ito ay parang walis para sa inyong tiyan, dahan-dahang nililinis ang hindi dapat naroroon at pinipigilan ang pag-ipon ng taba. Ano ang nagpapab-espesyal sa oats para sa taba sa tiyan? Lahat ay dahil sa isang mahalagang sustansya, ang beta-glucan, isang mabisang soluble fiber na nagsisilbing parang espongha sa inyong bituka. Kapag kumakain kayo ng oats, ang beta-glucan ay bumubuo ng isang gel-like substance na sumasalo sa masamang kolesterol, nagbabalanse ng blood sugar, at higit sa lahat, nagpapanatili sa inyong pakiramdam na busog sa loob ng maraming oras. Ibig sabihin, mas kaunting snacking, mas kaunting insulin spikes, at mas kaunting taba na naiimbak sa inyong gitnang bahagi. May isang pag-aaral noong 2010 mula sa Nutrients Journal na sumubaybay sa mga matatanda na nagdagdag ng 1 serving lang ng oats sa kanilang almusal araw-araw. Pagkatapos ng 8 linggo, hindi lang lumiit ang kanilang bewang, bumaba rin ang kanilang mga inflammatory markers. Mahalaga iyon dahil ang chronic low-grade inflammation ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit mas mahirap tanggalin ang taba sa tiyan pagkatapos ng edad 60. Hayaan ninyong ikwento ko si Aling Barbara. Siya ay 68 taong gulang at dati ay hindi nag-aalmusal o tinapay lang ang kinakain. Ngunit matapos lumipat sa isang maliit na mangkok ng oats na may mainit na almond milk at ilang buto ng kalabasa, bumuti ang kanyang panunaw, nawala ang kanyang pagiging matamlay sa kalagitnaan ng umaga, at nagsimula siyang magkasya muli
sa kanyang mga paboritong pantalon. Kaya heto ang maaari ninyong gawin, piliin ang whole oats or steel cut oats, hindi yung instant na madalas may kasamang nakatagong asukal. Lutuin ito sa tubig o non-dairy milk at lagyan ng sarili ninyong natural na toppings, cinnamon, tinadtad na mani o ilang hiwa ng saging kung gusto ninyo. Hindi kailangang masyadong pag-isipan. Ang susi ay ang pagiging consistent, at habang ang oats ay naglalatag ng matibay na pundasyon para sa araw, mayroong isang creamy na prutas na maaaring magbigay ng mas maraming suporta sa inyong tiyan, lalo na pagdating sa paglaban sa cravings. Avocado. Puntahan naman natin ang prutas na marami pa ring maling kinatatakutan, ang avocado. Oo, ito'y rich, creamy at puno ng taba. Pero heto ang twist, eksakto itong uri ng taba na tumutulong paliitin ang inyong tiyan pagkatapos ng edad 60. Ang taba sa avocado ay tinatawag na monounsaturated fat, parehong uri na matatagpuan sa olive oil. Ang taba na ito ay hindi naiimbak sa inyong bewang. Sa halip, ito'y tumutulong na i-regulate ang inyong blood sugar, kontrolin ang mga hunger hormones, at tinatarget pa nito ang visceral fat, ang mapanganib na uri na bumabalot sa inyong mga organo at tahimik na nagpapataas ng panganib ng sakit sa puso at diabetes. Huwag lang maniwala sa aking salita. Isang pag-aaral noong 2021 na inilathala sa Journal of Nutrition ang sumubaybay sa mga matatanda na nagdagdag ng isang abokado bawat araw sa kanilang dieta. Pagkatapos lang ng 2 linggo, nakita ng mga kalahok ang isang kapansin-pansing pagbawas sa taba sa tiyan, lalo na sa mga kababaihan. Ngunit ang mga benepisyo ay hindi lang pampaganda. Nakakita rin sila ng mga pagpapabuti sa insulin sensitivity at balanse ng gut microbiome. Ang kaibigan kong si Mang David, taong gulang, ay dati nang hirap sa cravings chips, crackers, matatamis sa pagitan ng mga pagkain. Naipon lahat iyon. Ngunit nang simulan niyang magdagdag ng kalahating abokado sa kanyang almusal, karaniwang dinurog sa tinapay na may isang piga ng lemon, nawala ang mga craving na iyon. Sinabi niya sa akin, "Sa wakas busog ako pero hindi mabigat sa pakiramdam." Kung nag-iisip kayo kung kailan kakainin ang abokado, ang pinakamagandang oras ay sa umaga o sa tanghalian, kung kailan mas insulin sensitive ang inyong katawan. Ipares ito sa itlog o oats o i-blend sa isang green smoothie. Iwasan lang ihalo sa mga pritong pagkain. Mawawala ang benepisyo nito. At habang pinapakalma ng abokado ang inyong gutom at tiyan mula sa loob, ang susunod na pagkain ay gumagana ng malalim sa inyong bituka na tumutulong sa buong sistema ninyo na mas epektibong magsunog ng taba. Greek yogurt. Minsan ang laban sa taba sa tiyan ay hindi talaga tungkol sa taba. Ito ay tungkol sa kung ano ang nangyayari sa inyong bituka. At diyan pumapasok ang Greek yogurt, tahimik, ngunit mabisa. Hindi lang ito isang merienda. Ito'y parang pagpapadala ng mga mabuting sundalo sa inyong digestive system para tumulong na maibalik ang balanse, bawasan ang bloating, at paliitin ang makunat na tiyan na iyan. Ang Greek yogurt ay mayaman sa probiotics, ang mabubuting bakterya na gusto ng inyong bituka. Pagkatapos ng edad 60, madalas na nagbabago ang inyong gut microbiome.
Ang stress, mga gamot, kakulangan sa paggalaw, at mga processed food ay maaaring makasira sa balanse nito. At kapag nangyari iyon, nagsisimulang kumapit ang katawan ninyo sa taba, lalo na sa paligid ng bewang, habang bumabagal ang panunaw at lumalala ang pamamaga. Isang pag-aaral na inilathala sa Obesity Research and Clinical Practice ang natuklasan na ang mga matatandang kumukonsumo ng probiotic-rich na yogurt araw-araw ay nakakita ng malaking pagbuti sa pagkawala ng taba sa tiyan at pagliit ng circumference ng bewang kumpara sa mga hindi. Hindi lang iyon, naging mas regular din ang kanilang panunaw at mas kaunti ang kanilang sugar cravings. Ang Greek yogurt ay mataas din sa protina na tumutulong na mapanatili ang lean muscle, isang mahalagang salik sa pagpapanatiling malakas ng inyong metabolismo habang kayo ay tumatanda. At mas maraming muscle ay nangangahulugang mas maraming calories ang nasusunog kahit na nagpapahinga kayo. Naalala ko si Aling Carol 70 na laging matamlay pagkatapos kumain. Iniiwasan niya dati ang dairy dahil akala niya ito ang sanhi ng kanyang bloating. Ngunit nang lumipat siya sa plain unsweetened Greek yogurt, bumalik ang kanyang enerhiya at kapansin-pansing pumayat ang kanyang tiyan. Ngayon, kumakain siya ng isang maliit na bowl tuwing gabi na may ilang walnuts at kaunting raw honey. Kaya ano ang pinakamahusay na paraan para kainin ito? Pumili ng plain Greek yogurt, hindi yung mga may lasa na puno ng asukal. Kainin ito bilang isang magaan na hapunan o merienda bago matulog. Sinusuportahan nito ang inyong bituka habang kayo ay natutulog at iyon ang oras kung kailan natural na nagre-reset at mas epektibong nagsusunog ng taba ang inyong katawan. At kung pag-uusapan ang pagtulog, ang susunod na pagkaing tatalakayin natin ay aktwal na gumagana kasabay ng natural na ritmo ng inyong katawan para i-target ang malalim at nakatagong taba, at ito'y galing mismo sa dagat. Matatabang isda, fatty fish. Sumisid naman tayo sa karagatan ngayon dahil ang kinakain ninyo mula sa dagat ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba para sa inyong tiyan. Tinutukoy ko ang matatabang isda tulad ng salmon, mackerel at sardinas. Hindi lang ito masarap. Ito ang ilan sa pinakamabisang pagkain para labanan ang tunay na kaaway sa likod ng makunat na taba sa tiyan pagkatapos ng edad senpan ang pamamaga. Kita ninyo ang taba sa inyong gitnang bahagi ay hindi lang basta nakatambay diyan. Ito'y aktibo. Nagpapadala ito ng mga inflammatory signals na nakakagulo sa inyong mga hormone, nagpapataas ng inyong blood sugar at nagpapabagal ng inyong metabolismo. Iyon ang dahilan kung bakit mas mahirap mawala ang taba sa tiyan habang tumatagal. Nagiging isang vicious cycle ito. Ngunit ang matatabang isda ay naglalaman ng isang bagay na pumuputol sa cycle na iyon, ang omega-3 fatty acids. Ayon sa isang pag-aaral noong 2015 na inilathala sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, ang omega-3s ay napatunayang makabuluhang nagbabawas ng visceral fat, yung malalim at mapanganib na taba sa tiyan na pumapalibot sa inyong mga organo. Napansin ng mga mananaliksik hindi lang ang pagkawala ng taba, kundi pati na rin ang pagbuti sa insulin sensitivity at maging sa mood. Lahat mula sa 2 servings lang ng matatabang isda bawat linggo.
Naalala ko si Mang Frank 72 na sinabihan ng kanyang doktor na nasa panganib siya para sa metabolic syndrome. Ayaw niya ng karagdagang gamot kaya gumawa siya ng isang simpleng pagbabago. Inihaw na salmon tuwing Martes at steamed na sardinas tuwing Sabado. Sa loob ng ilang buwan, nagsimulang lumiit ang kanyang bewang, ngunit higit sa lahat, bumuti ang resulta ng kanyang blood tests. Namangha ang kanyang doktor, kaya heto, ang inyong simpleng hakbang, mag-target ng 2 servings ng matatabang isda bawat linggo. Inihaw, steamed o baked, iwasan lang ang pagprito. Kung hindi ninyo gusto ang isda, maaari ninyong isaalang-alang ang 1 dekalidad na fish oil supplement, ngunit laging mas mahusay ang tunay na pagkain kung kaya. At habang lumalamig tayo mula sa init ng dagat, bumaling naman tayo sa isang bagay na makalupa, masigla at berde pagkain na nagpapanatiling maayos ang daloy ng inyong panunaw at pinipigilan ang paglobo ng inyong tiyan. Madahong gulay, leafy greens, pumasok naman tayo sa hardin dahil minsan ang pinakasimpleng mga bagay na tumutubo mula sa lupa ang may hawak ng pinakadakilang kapangyarihan sa pagpapagaling. Ang mga madahong gulay tulad ng spinach, kale, mustasa o bok choy ay hindi magarbo. Hindi sila nangangako ng malalaking bagay, ngunit sa loob ng inyong tiyan, gumagawa sila ng tahimik na mga himala, lalo na kung nararamdaman ninyong mabigat, bloated o wala sa kondisyon. Ang mga gulay na ito ay napakababa sa calories, ngunit puno ng fiber, magnesium at vitamin K. Lahat ay sumusuporta sa panunaw, nagbabawas ng bloating at tumutulong na i-regulate ang mga antas ng insulin na mahalaga dahil ang mataas na insulin ay nag-uudyok sa taba sa tiyan na manatili. Maraming matatanda ang hindi man lang namamalayan na bahagyang mataas na pala ang kanilang blood sugar, hindi sapat para kailanganin ng gamot, ngunit sapat para gawing halos imposible ang pagbaba ng timbang. Sa katunayan, isang pag-aaral na inilathala sa Diabetes Care ang natuklasan na ang mga matatandang kumonsumo ng mas maraming madahong gulay ay may mas mahusay na insulin sensitivity at mas maliit na circumference ng bewang kahit na walang ibang pagbabago sa pamumuhay. Iyan ang kapangyarihan ng mga halaman, kakampi ng inyong mga hormone, hindi kalaban. Ang kakapitbahay kong si Aling Linda 69 ay dati nang nagrereklamo na lagi siyang namamaga sa gabi. Akala niya ito ay dahil sa asin o carbs. Ngunit pagkatapos magdagdag ng isang simpleng salad na may spinach at olive oil bago maghapunan, araw-araw na bawasan ang kanyang bloating sa loob ng 2 linggo. Mas bumagay ang kanyang pantalon, ngunit higit pa riyan sinabi niyang sa wakas ay gumaan muli ang kanyang pakiramdam. At ang pinakamagandang bahagi, hindi ninyo kailangang kumain ng 1 bundok ng gulay. Isang maliit na dakok lang na idinagdag sa inyong plato, ginisa ng bahagya sa bawang, i-blend sa isang smoothie o ihalo sa isang salad ay maaaring magsimulang magbago ng mga bagay sa loob ninyo. Habang dahan-dahang nililinis ng mga gulay ang inyong sistema, may isa pang simpleng sangkap na madalas nagtatago sa inyong kusina na nag-o-on ng inyong fat burning switch at tumutulong na paliitin ang inyong tiyan patak-patak. Apple cider vinegar, suka ng mansanas. Maaaring mayroon na kayo nito sa inyong kusina nakatago sa likod ng tuyo o katabi ng mantika ang apple cider vinegar. Matapang ang amoy, mas matapang ang lasa
Ngunit ang ginagawa nito sa loob ng inyong katawan ay nakakagulat, nabanayad at mabisa, lalo na pagdating sa pagtunaw ng uri ng taba sa tiyan na mahigpit kumapit at ayaw bumitaw. Heto kung paano ito gumagana. Ang apple cider vinegar ay naglalaman ng acetic acid na napatunayang nagbabawas ng fat storage, kumokontrol sa gana at nagpapabuti ng metabolismo. Ngunit ang mas interesante, tumutulong itong pababain ang blood sugar pagkatapos kumain. At diyan nangyayari ang mahika. Dahil kapag tumataas ang inyong blood sugar, tumataas din ang insulin at nag-iimbak ang inyong katawan ng mas maraming taba karaniwan sa paligid ng inyong tiyan. Sa isang randomized controlled trial na inilathala sa Bioscience, Biotechnology and Biochemistry Journal, ang mga adultong kumonsumo ng 1 hanggang 2 kutsara lang ng apple cider vinegar araw-araw ay nakakita ng malaking pagbawas sa taba sa tiyan at circumference ng bewang sa loob ng 12 linggo kahit hindi gaanong binago ang kanilang dieta. Bumaba rin ang kanilang triglycerides na nangangahulugang mas mabuting kalusugan ng puso. Kilala ko ang isang retiradong guro, si Mang Ricardo, na nagsimulang uminom ng 1 kutsara ng apple cider vinegar na hinalo sa maligamgam na tubig tuwing umaga bago mag-almusal. Noong una, sabi niya kakaiba at maasim, ngunit pagkatapos ng 1 linggo, napansin niya na nabawasan ang kanyang bloating at pagkatapos ng 1 buwan, lumuwag ng 1 butas ang kanyang sinturon. Naging bahagi na ito ng kanyang pang-araw-araw na ritual tulad ng pagsisipilyo. Ngunit isang mabilis na paalala, huwag kailanman inumin ng diretso ang apple cider vinegar. Masyado itong matapang para sa inyong lalamunan at maaaring makasira ng enamel ng inyong ngipin. Laging ihalo ito sa hindi bababa sa kalahating tasa ng tubig. Ang iba ay gusto itong lagyan ng kaunting lemon o raw honey para mas madaling inumin. At ngayong natalakay na natin ang mga inumin gulay at mayayamang omega fats, bumalik tayo sa isang bagay na napakasimple, isang bagay na maaaring kinakain ninyo na ngunit hindi ninyo namamalayan na isa pala sa inyong pinakamahusay na kakampi sa pagsunog ng taba sa tiyan. Itlog eggs. Mayroong isang bagay na walang kupas sa pagbasag ng itlog sa umaga. Ito'y pamilyar masustansya at kung kayo ay higit sa stint, maaaring ito na ang isa sa mga pinakamahusay na paraan upang natural na patagin ang inyong tiyan. Ang mga itlog ay mayaman sa dekalidad na protina na ginagamit ng inyong katawan upang bumuo at mapanatili ang lean muscle. At kung mas marami kayong lean muscle, mas maraming calories ang inyong nasusunog kahit na nagpapahinga. Ngunit ang tunay na sikreto ay nasa choline na matatagpuan sa pula ng itlog. Ang choline ay isang sustansya na tumutulong na i-regulate ang fat metabolism at pinapatay ang hunger hormone na ghrelin, kaya't mas matagal kayong busog at mas kaunti ang kinakain sa buong araw. Isang pag-aaral noong 2020 na inilathala sa Nutrition Research ang sumubaybay sa mga adultong may edad 60 pataas na kumain ng 2 itlog tuwing umaga sa halip na tinapay o cereal. Pagkatapos ng 8 linggo, makabuluhang nabawasan ang kanilang taba sa tiyan at mas mataas ang kanilang enerhiya at mas kaunti ang snacking sa pagitan ng mga pagkain.
Ang kanilang kolesterol ay nanatili sa malusog na antas na nagpapatunay na para sa karamihan ng mga senior, ang mga itlog ay mas kaibigan kaysa kaaway. Tingnan natin si Aling Susan halimbawa. Siya ay 65 at dati ay naniniwalang masama sa puso ang itlog. Ngunit nang magsimula siyang kumain ng nilagang itlog na may hiniwang abokado at isang budbod ng paminta para sa almusal, napansin niya ang isang malaking pagbabago. "Hindi ko na naiisip ang pagkain hanggang tanghalian," sabi niya nang tumatawa. "At bumaba ako ng isang dress size nang hindi sinusubukan." Kung hindi kayo sigurado kung paano ito kainin, panatilihing simple. Ang nilaga poached o bahagyang scrambled sa olive oil ang pinakamainam. Iwasan ang pagprito sa mantikilya o taba ng bacon. At huwag laktawan ang pula ng itlog, diyan nakatira ang choline. Ang 1 o 2 itlog sa umaga ay maaaring magtakda ng tono para sa inyong buong araw. At sa puntong iyan, nakumpleto na natin ang bilog mula sa tsaa hanggang sa oats, mula sa gulay hanggang sa yogurt, mula sa suka hanggang sa isda. Lahat ay patungo sa simpleng itlog na nagpapaalala sa atin na ang tunay na pagkain ay epektibo pa rin. Kaya heto na aking kaibigan. Hindi isang mahiwagang tableta, hindi isang mahigpit na diyeta, kundi 8 simple at tunay na pagkain. Karamihan ay marahil alam na ninyo na tahimik na gumagana kasama ang inyong katawan upang tulungan kayong maging mas magaan, mas malakas, at mas may kontrol muli sa inyong tiyan. Hindi ninyo kailangang baguhin ang buong buhay ninyo ng biglaan. Hindi ninyo kailangang alisin lahat ng gusto ninyo. Kailangan nyo lang magsimula kung nasaan kayo ngayon. Marahil sa isang mainit na tasa ng green tea bukas ng umaga o pagpapalit ng tinapay sa itlog o pagdaragdag ng isang dakok ng madahong gulay sa inyong hapunan ngayong gabi. Isang mahalagang aral, ang mga maliliit na hakbang na ito ay maaaring mukhang maliit, ngunit sa paglipas ng panahon, nag-iipon ang mga ito. Sinasabi nila sa inyong katawan, "Nandito pa ako, nag-aalaga pa rin ako, pinipili ko pa ring mabuhay." At iyan ay mahalaga, lalo na pagkatapos ng edad 60, kung kailan napakaraming tao sa paligid natin ang sumusuko sa ideya na ang pagtanda ay nangangahulugang pagbigat, pagbagal o paghina. Ngunit hindi iyan ang inyong kwento. Hindi kung ayaw ninyo. Karapatan ninyong maging magaan ang pakiramdam sa inyong katawan, malinaw ang isip at ipagmalaki ang nakikita ninyo sa salamin. At ang landas patungo diyan ay hindi nagsisimula sa pagkakasala o parusa. Nagsisimula ito sa nutrisyon, kabaitan, at pag-alam kung aling mga pagkain ang tunay na nagsisilbi sa inyo. Kung ang artikulong ito ay nagbigay sa inyo kahit isang kapaki-pakinabang na ideya, gusto kong marinig mula sa inyo sa mga komento. Anong pagkain ang una ninyong susubukan? Magbahaginan tayo at suportahan ang isa't isa. At huwag kalimutan, pindutin ang like button, mag-subscribe para sa mas marami pang makatotohanang mga tip na tulad nito upang matulungan kayong manatiling malusog, masigla, at may tiwala sa sarili sa bawat edad at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Marami pa kayong buhay na haharapin, kaya't isabuhay natin ito ng maayos tiyan at lahat.